Sorry about that, biglang naputol yung video, biglang naputol. Ah, nag nagloko yung phone ko na nagre-record. Anyway, ituloy natin. So, nakikita natin dito yung, pag-ayos mo or rebirth, ng connection, ng relationship, pakikipag-communicate, pag-aayos sa mga dapat ayusin, mga buhayin na dapat buhayin sa connection nito. Yeah, with the Nine of Wands, I can see that may mga challenges na pwedeng noon you try to walk away from this person, but na-realize mo yung pag-walk away dito sa person na to is that you're just walking away sa part of yourself na hindi mo matanggap, but now pwedeng nagkakaroon ng acceptance doon, and then realizations na teka lang, nandito na tayo, sige tanggapin natin pero ayusin natin. Okay? So yung iba naman sa inyo, if this is a person who is malayo sa iyo, or pwedeng, or siya yung lumayo sa iyo, kasi pwedeng ganun eh. Nakikita natin na pwedeng okay, umalis ka, it's your fault. Kumbaga, ginusto mo yan, kawalan mo, okay? And then you are learning to focus on your mga challenges sa buhay mo ngayon sa paglayo or pag-iwas nitong person na to, because pwedeng natutunan mo na teka lang, hindi ako pwedeng maghabol or pumiipilit ang sarili ko sa taong siya mismo ang lumalayo sa akin. So, medyo nagkakaroon ka rin ng realizations about that, and I can see that malaki yung tulong sa'yo ng Queen of Wands, which is the Queen of Wands, people around you na nagbibigay ng advice sa'yo financially, nagbibigay ng advice sa'yo spiritually, and pwedeng I am very thankful yung iba sa inyo, malaki ang impact sa'yo ng mga words na sinasabi ko. So, yung iba sa inyo maybe through me, through the people na nagiging guide mo rin with the use of social media, not necessarily a tarot reader, could be a friend sa social media na nagbibigay daan para mas solusyonan mo yung mga challenges sa buhay mo. Like, sila yung mga taong sugo, parang ganun, sugo ba tawag doon? Or pinakita sa'yo para mas ma-handle mo yung sitwasyon mo ng maayos, okay? So, you are learning how to listen to them. So, napakaganda noon. Pagdating sa person na ito, okay, dalawa yung energy na kuha natin. Let's focus on the first energy, which is maybe the person that you are dealing with right now na pwedeng ka-connect mo. May rebirth na nangyayari sa connection ninyo. Pag sinabi nating rebirth, pwedeng minsan na siyang namatay, nawala, or nawala yung connection, nagkaroon ng pagkawala ng emotion or what, but then you're learning how to rebirth or buhayin muli. And with the strength card, I feel like this is pagbuhay na nakikita natin nagiging mas stronger, mas appreciative, hindi lang sa part mo but sa part ng person na to. Well, I can see with the Eight of Swords, this is a person na I will tell you the truth. Maybe tinatry mong i-work out or i-rebirth yung connection na ito, but there's this bagay na kailangan ayusin pa itong person sa sarili niya. Okay? Emotion niya para sa'yo is that the Seven of Swords. This is a person who is anytime I am also willing to live. You know why? Kasi nandun yung feeling na parang hindi ko gusto yung mga nangyayari, or hindi ko gusto yung ginagawa mo, or hindi ko gusto yung situation ko sa'yo, or hindi siya masaya with whatever you are. Or maybe malaki yung pagkakaiba ninyo. Iba yung priority mo, iba yung priority niya, or iba yung hobby mo, iba yung hobby niya. Marami kayong differences na nagiging dahilan para sa person na to na I feel stuck, I feel not happy about this connection, this relationship. Or, this is a stronger or mas malalim na connection sa inyong dalawa, but the moon is here. Maybe may mga bagay kasing kailangan din siyang labanan sa sarili niya. And then maybe you have already learned how to fight this monster inside of you. 'Di ba? Pwedeng natutunan mo labanan itong mga takot mo, mga bagay na nagbibigay ng kalungkutan para sa'yo, like pwedeng yung sarili mong multo, sabihin na natin ganun. Natutunan mong
ma-overcome or tanggapin ito, parang ganon. And then itong person na to, maybe nagkakaroon pa ng struggle sa part niya kasi with the Five of Wands, nakita tayo ng galit pa rin or inis sa mga bagay na pwedeng dapat niya or feeling niya dapat itago sa'yo because you will, you will not like this, hindi mo to magugustuhan. So meron siya mga tinatago, meron siya mga ginagawa para malungkot ka or no, rather meron siyang mga actions na ginagawa na feeling niya ikaw yung kontrabida doon, parang ganon. So anyway, magkaiba kayo. Hindi natin ito i-sugarcoat yung reading, but this is what you need to hear. Ngayon, punta tayo doon sa well, a lot of people are watching you. I don't know kung ikaw ba marami ding like fans, followers, or this could be you na maraming laging nakatingin sa'yo. Then I can also see a group photo, so maybe recently nag-take ka or nagpakuha kayo ng picture kasama ng classmates, barkada, or employees, staff, basta maraming tao or marami, like 6, yeah. Basta maraming tao sa isang picture. This could be a reading. Okay lang kahit hindi, kahit wala. Or you do have a lot of followers, marami nanonood sa'yo, marami nakatingin sa'yo. Okay lang din naman kung hindi. Ngayon, balik tayo doon sa person na isa, which is maybe the person na pwedeng malayo sa'yo or umiiwas, lumalayo. This person is well, I don't know kung ito yung person na yun o may iba pang person na yun, but someone here is annoyed, naiinis sa'yo. Okay? And pwedeng ito yung nagiging dahilan kung bakit lumalayo or umiiwas itong person na to. And maybe this person is stuck or may situation na hindi niya maalisan. And I feel like, let me clarify what's with the Seven of Swords. What is this person's emotion? Page of Wands. Emotions niya para sa'yo is I feel like gusto niya yung ginagawa mo and gusto niya maging part of it. Gusto niya maging part noon. And pwede kung may lumalayo man is yung pakikipag-connect, communication niya sa'yo, and maybe, kung hindi man siya yung mismo lumalayo, maybe, there's a person na naiinis sa'yo na naging dahilan para lumayo siya, So, well, ayaw niya na nagiging kawawa or nagmumukha kang kawawa. Dito, clarify the Page of Wands. Temperance. Well, honestly, if you are showing up as a person who is waiting sa kanya, gusto niya yung feeling na naghihintay ka. Gusto ko maghintay ka sa akin. Parang ganun. And the more na naghihintay ka, the more na itong person na to is lumalayo. Kasi gusto niya yung feeling na yun eh. 'Di ba? I like the feeling of being importante. Maybe because in the past, sa childhood days niya especially, pwedeng hindi niya naramdaman, pwedeng nagka-issue regarding sa home, sa house, na parang naging dahilan na parang ma-feel niya na hindi ako importante, na parang hindi ako welcome or hindi ako belong dito, hindi ako tanggap dito, or para akong bisita sa sarili kong bahay, parang ganun. And maybe issues with the parents. So, nagiging dahilan nito para sa person na ito na parang kung naghihintay ka,
masarap sa feeling niya yon na may naghihintay sa akin kasi maaaring nung araw hindi ko naramdaman yung feeling na may naghihintay sa akin. So, ganun. The more na naghihintay ka, the more na masaya sa part niya. And yeah, the Hierophant is here. This is Taurus energy. Well, emotions niya para sa'yo is someone na pwedeng Taurus is someone who is very traditional. Also, Hierophant is a teacher. So, um, gusto kanyang ayusin in a way. Gusto niya yung feeling na parang kailangan mo siya or naghihintay ka sa kanya kasi pwedeng sa kanya mo nakikita yung mga bagay na makakapagpaayos sa'yo. So, or feeling niya, nakikita mo siya as someone na tao na makakapagpaayos sa'yo. Okay, nagets mo yan. And the Nine of Wands, so I feel like ikaw ay hinayaan mo na lang tong person na to. So what will happen in the future? The Nine of Pentacles, the High Priestess, the Five of Cups. Clarify the Five of Cups. Two of Cups. Clarify the Two of Cups and the Five of Cups. Chariot. Six of Swords. Eight of Cups and the King of Cups. Bottom of the deck is the Seven of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan. Honestly, in the near future, yung iba sa inyo, there's sadness, kalungkutan na pwedeng maranasan or maramdaman because of a relationship, connection na pwedeng may aalis or lalayo dito or tatakas. Or someone is getting out of the relationship or connection na nagiging dahilan para makaramdam ka ng feeling na parang masakit, malungkot yon. If that is you, then guys, all you have to do is to move on. Ganito, huwag mong ipilit ang sarili mo sa mga bagay or sitwasyon na hindi nag-a-align para sa'yo. Okay? If people will, choose to live your life, maybe hindi mo sila deserve. Okay? Hindi dahil hindi ka okay or may mga kulang sa'yo, no? Yung iba masakit para sa'yo because you're a Libra, you're someone na parang gusto mo may nagbabalance lagi sa'yo, but no. Maybe you don't deserve them kasi may mga bagay silang dapat ayusin sa sarili nila at hindi ikaw ang makakapagpaayos nun. And all you have to do is to work on yourself, love yourself, and kung umalis man itong mga taong ito, the High Priestess, nakakita tayo ng knowledge or higher learning sa'yo pagdating sa spirituality, and I can see you being the one, no, na can handle yourself, and I can see na some of you no longer love the feeling of being the Lilith. Yung iba sa inyo, pwedeng nasanay ka maging Lilith eh. Lilith is someone na may rebellious energy. Lilith is, sa kwento ni Adan at Eva, siya yung unang asawa ni Adan or siya yung unang binigay kay Adan. But Lilith is the woman na ayaw niyang magpasakop kay Adan. Okay? So, siya yung unang rebelding babae or siya yung, tawagin na natin, is hindi ako para magpasakop. I have my own, life. I do want to do things according sa kung anong gusto kong gawain. 'Di ba? And that is you pwedeng magkaroon, and also being rebellious in a way na parang pwedeng gagawin mo lahat hindi man maganda sa tingin ng iba. So, pwedeng you getting out of that
So, pwedeng yung iba, matututo kang magpasakop sa buhay mo. Kasi yung iba, pwedeng tinry mong labanan yon, magpapasakop ka sa purpose mo, or magpapasakop ka na in a way na parang hindi mo na itatry labanan kung ano man yung mga bagay na hindi talaga para sa'yo. So pwedeng, maybe you will, try to accept yung purpose mo, and hindi para, if this is a third party situation, honestly, may nakikita tayong ganong energy. Kung lumayo siya, kung umalis siya, oo, masakit yun, malungkot yun, but, at least hindi naman ako nawalan kasi natuto ako sa connection nating dalawa eh. Pwedeng ganun. Pwedeng naging mas spiritually connected ako. Naging mas magaling ako as a person. Naging mas matalino ako, mas matatag ako. 'Di ba? Natutunan kong connect sa spirit guides ko, sa angel guides ko, and you living out of the situation, it means tapos na yung purpose mo sa buhay ko, and it's okay. Masakit man yon, but I feel like you can overcome itong pain na ito na mararanasan mo. And you should move on. Ngayon, magdating sa person na kakonect mo na isa, some of you, if this is a person na may relationship connection sa inyong dalawa, well, the King of Cups is here. This person loves you, mahal ka niya. Umalis man siya or lumayo siya, then I can see this person coming back. And the Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, kasi hindi naman mag-work out yung mga bagay na gagawin niya sa buhay niya. So, like, without you, marirealize niya yung mga, kasi akala niya noon lahat meron siya eh. So, when this person lumayo or umiwas sa buhay mo, or i-cut off ka, or sabihin na natin siya yung makipag-separate or humiling ng separation sa inyong dalawa, the Seven of Wands is your Aries, Leo, Sagittarius energy. This, although may nakikita tayong completion dito, maybe completion of sa connection ninyong dalawa, but with the Seven of Wands, meron siyang mga bagay na marirealize na, ay, may mga bagay pala akong haharapin na hindi ko pala kayang harapin nang wala ka. Okay? So, doon niya marirealize din yung importance mo, yung halaga mo sa kanya. And that I feel like, pwedeng magkaroon siya ng priority regarding kung paano ma-achieve yung kanyang goals, and kung paano magiging successful as a person. Maybe may mga nakikita tayong option para sa kanya. May nakikita tayong like, pwedeng achievements na itatry i-push nitong person na to. So anyway, actually ang pinaka-message dito, kahit saan man doon yung kakonect mo, is that you need to focus on yourself. Kung ano man yung mawala sa'yo, whether friends, love, relationship, trabaho, or career, maybe hindi natapos na yung purpose noon sa buhay mo, may mga natutunan ka na doon, and then you need to move on, and then focus on yourself, focus on your life, yung sariling buhay mo na lang, no? You are the High Priestess. The High Priestess, ito yung nakukuhanan ko ng energy, and also the Empress. Itong dalawang energy na ito, or tarot card na ito, nakukuhanan ko ng energy ng parang self-love, self-care. Diba? Parang kailangan mong matutunan na mahirap man, pero kaya mo. 'Di ba? And yeah. That's it for now. Thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe. And hopefully ay mag-like or mag-follow din kayo dito sa aking mga ibang anong tawag dito? App na pwede mo ako ma-follow sa TikTok, Unipree, Facebook page, Madam P. Pero ito ang i-search mo, Libra Philippines, #Libra Philippines. Hindi mo kasi masasearch yung pinaka-page eh. Gmail namin, virgophilippines@gmail.com. You can message me there if you want to book a personal reading. Ayan. Kung nakapag-message ka na noon tapos hindi ka na-replyan, kasi dumating yan sa point na gano'n dahil I don't have anyone na
tulong na makipag-message or makipag-reply do'n sa mga message in the past. But now, open na po dahil meron na akong admin na mag-a-assist sa inyo, and feel free na mag-message. Ayan. If you want to book a personal reading. Meron akong available palm reading. Astrological reading is also available. 1.5 ang love, and then 1.5 din sa career. That is 1 hour video. May kasamang tarot reading or tarot advice. Kung i-avail mo pareho, free yung, may kasama yung free na palm reading. And if you want yung love, I can give you, or makikita ko dun sa chart mo, or mabibigyan kita ng guidance kung saan mo mahahanap yung future spouse mo, sino yung mga tao magiging involved para makita mo sila or mahanap mo sila, ano yung magiging takbo ng connection or ng relationship ninyo, ano yung pwedeng maging problems, or eto mo person na to magiging malayo siya sa'yo, etc. etc. Okay? And pag career naman, yun din, future career, you are, tatanungin ka doon sa, pag nag-inquire ka kung ano yung notes or yung question mo, if you are planning to go abroad or what, mag-relocate, I can also tell you kung saang bansa ka mas mag-shine, or saang bansa mo mas maganda dapat ka i-pursue yung bansa na yon. Or you can tell me a specific country na I can tell you kung ano yung naghihintay para sa'yo doon. Okay? Kung mas maganda ba siyang i-pursue. And be specific sa question. I am allowing a specific question pagdating sa astrological reading. Ayan. So, thank you for watching, guys. I love you all. Hopefully, mag-comment ka sa baba. Mag-iwan ka ng comment kahit heart lang. Smileys, malaking bagay yun sa akin. Kahit ilang beses ka mag-comment, actually masaya yon. Alam mo kung bakit? Kasi the more na nagko-comment ka, the more na maraming nakaka-reach ng video. So, hindi lang yun nakakatulong sa ating channel na mag-grow, but also at the same time, nakakapagbigay ka na rin ng guidance sa ibang tao. Kasi may mga taong nare-reach yung video natin, na dati naman, hindi niya nakikita, hindi nalabas sa newsfeed niya, no? Pero pag active si comment, ay, lalabas yan sa newsfeed nila, at maaaring ito na yung message na kailangan nila. So maraming salamat po. I love you all, and bye-bye.